Pinangunahan ni Senador Risa Ontiveros at Senador Sherwin Gatchalian ang pag-inspeksyon sa isang Pogo Hub sa Pasay City, kung saan nakita nila mismo ang ginamit na prostitution den at torture chamber, pati na supermarket, KTV bar at butika. Nalantad din sa pagdinig na ang mga nakuhang government ID sa mga Chinese national sa ni-raid na Pogo ay lehitimo. From our initial verification made with the Commissioner of the BIR, and then personally ma'am, chinek niya po yung mga BIR IDs kasi ma'am, nung pumunta po kami ron, we have yung mga IDs na ito. And chinek po nila with their system, their database system. And nagulat po sila nung malaman nila na nakapasok po sa sistema nila itong mga IDs na ito. So authentic po. Bukod sa BIR Teen ID, may nakuha ring Dolly ID, Alien Certificate ID, Police Clearance ID at PhilHealth ID. Sa parte ng PhilHealth, susuriin pa raw nila kung totoo o peke ang PhilHealth ID. Ayon sa PAOK, malino na may fixer na tumutulong para makakuha ng government ID ang mga dayuhang empleyado. These IDs would legitimate their stay here in the Philippines. At ang isang matinding problema dito ay baka binibigyan natin ng identity pati mga fugitives sa ibang bansa. May nakita rin si Ontiveros ng mga birth certificate at Philippine passport na ginagawa para sa mga Chinese national. That POGOs may be used as conduits to allow even enemy entities or forces and their spies into our country. Maybe POGOs and scam hubs are not the end game. Baka yung end game ay i-infiltrate yung mga borders natin at pahinain yung ating national security with our own Filipino officials as enablers. Hindi kumbinsido si Gatchalian sa paliwanag ng PAGCOR na limitado ang kanilang kapasidad sa pag-inspeksyon sa mga Pogo. Regulator sila eh. In other words, pag sinabi nila, hindi mo ako papapasukin dyan sa pintong yan, kakansaling ko yung lisensya mo, then shut down ka. So in other words, they have unlimited access to the facilities by virtue of that license. At sa panibagong Pogo Hub na kaliwat kanan ng mga paglabag sa batas, nanawagan sina Ontiveros at Gatchalian na iba na ang mga ito sa bansa. Ang Pogo ay nagiging pintuan ng mga sindikato para pumasok sa Pilipinas, mag-operate ng sex den, human trafficking, torture chamber, sex slavery, lahat na nandito sa building na ito. At ang kinakatakutan namin ay kumalat to sa ating mga lokal na kababayan at sila ang mabibiktima. Sa pangambang malaking pera ang mawawala sa bansa kapag pinasara ang mga Pogo, Ang laki ng pagkakautang sa buwis ng mga POGO at so-called legal legitimate POGO pa lang yun na may dati permit. Ang laki ng pagkakautang nung unang kwinenta several years ago before the pandemic. inaasahang maglalabas ng hiwalay na ulat ang komite ni Ontiveros kasama na ang rekomendasyon na ipagbawal na ang mga Pogo sa Pilipinas dahil sa masasamang epekto nito. Anjo Alimario, CNN Philippines.